pagkakataon ba na kapag may nangyayari sa inyong hindi maganda, basta nyo na lang ina-acknowledge at tinatanggap ito without judgment or desire na baguhin ito? Ganun ba kayo, girls? Minsan po, Mama Minsan. Pim. In what particular instance? Pag sa feeling ko, judge ako ng ibang tao, ina-accept ko na lang. I mean, kahit mali naman. But, ayun. Can you be more specific so we can understand? I accept pag sometimes I get scared pag na-judge ako ng ibang tao. I think, ino-overthink ko na na baka ma-judge sila ako sa gawin ko. So you set in your mind na you'll just accept if Accept, ever yes. may judgment man or wala. Bahala na, parang gano'n. I'll Yeah. accept this. Yes. How about you, amiga? Ako naman, Mama Pia, I started accepting things kasi before I don't. After I had cancer. Doon ako parang sabi ko, sige, teka lang, may mga bagay dito na hindi ko naman kayang baguhin sa sarili ko. On my own, kaya ko na lang baguhin yung sarili ko. So ako na lang ang mag-a-adjust kung paano ko magre-react. Pero bakit nga may mga pagkakataon na masasabi na lang natin, ganun talaga or kaya charge to experience lang. Ako, marami akong charge to experience. Everything is a charge to experience. Everything. Pero especially Everything when that you're not happens happy to about us. it. Ano rin yun no? Parang pampalubag loob din. Diba? It's like parang to comfort Parang you lang. walang sayang. Yes. Kahit bad experiences Yes. can give us learnings. Yeah, Diba? lessons. Makes us Oo. stronger. Or kaya, Opo. Oh. Kayo ba, Ate Day? Meron din ba kayo instances na pwede nyo sabihin nyo lang sa sarili nyo na wala na tayong magagawa kung hindi, tanggapin na lang para hindi na tayo Ayun na masaktan. nga. yes. Yun na nga, oo, pampalubag true. loob. Alam nyo ba na ang ganyang behavior, minsan po ay tinatawag na acceptance and commitment therapy, na form of psychotherapy na nakakatulong sa mga tao to increase psychological flexibility by accepting difficult thoughts and feelings rather than fighting them. Living in the present moment and making choices aligned with their values. Beauty queen ka pala. Yes. Or ChatGPT. ChatGPT pala ako. It's so deep. Kaya mga kada, kumbaga parang sineset mo na sa isip mo at damdamin na tanggapin na lang lahat ng nangyayari sa'yo, lalo na yung mahihirap na pangyayari at wag nang labanan para hindi po tayo mahihirapan, di ba? Okay. Usapang acceptance and commitment therapy po tayo ngayong umaga sa Share KU. Kasama po ating bisitang psychologist, si Sir Toby De Jesus is back. Hi, good morning. Yes. Thank you for accepting me. Because we're committed Oh, to okay. giving our kadas Oo naman. good information. Correct, syempre. Oo. Ano nga bang ibig sabihin nitong acceptance and commitment therapy? Ayan, sige, bago tayo magsimula, sabihin ko muna sa ating mga kada, ang psychotherapy po, dalawang uri yan. Meron tayong tinatawag na reconstructive, ibig sabihin, talagang yung buong personalidad mo ang babaguhin. Kumbaga, i-overhaul ka. Okay. At meron din tayong tinatawag na supportive psychotherapy, kung saan naman tumutulong ito sa pagpapaayos ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang acceptance at commitment therapy ay isang uri ng supportive therapy. So, ibig sabihin, ginagamit ito kadalasan sa mga tao na tipong medyo mas mabababaw pa ang mga sakit. So, kumbaga, kung kunyari, God forbid, ikaw ay suicidal, huwag mong gamitin to. Okay? Mahirap yun. Kasi masyado nang mabigat yung problema mo. So, bigyan lang natin ng ating ng warning ang ating mga kada na ang i-discuss natin ngayong araw, ito po ay supportive therapy lamang. So, ibig sabihin, ito ay makakatulong sa mga pang-araw-araw na problema. Halimbawa, yung Yes, tipong nawawalan ka ng kumpiyansa, o kaya kinakabahan ka lagi, wala kang tiwala sa sarili mo, dito po siya mas akma. Pero kung kunyari kayo po ay nagsasuffer na talaga ng depression, o kaya let's say, for example, kinakausap mo na yung poste ng bahay mo, We have no business accepting it. wag mo na yun. Iba yun. Iba na yun. Hindi mo pwede i-commit yun. Tofi, kinakausap ko yung pusa ko. Mahirap yan. Ay, lagot. Mahirap yan. Mas mahirap pag narinig mo sumasagot yung Ayun pusa lang. mo. Mas malala yun. Hindi, pero I had psychotherapy when I went through my treatment for Oo, cancer. kailangan yun. Hindi, you know why? What was mine? Acceptance? No. Yung sa'yo kasi, supportive therapy yun. It's needed, especially for patients with cancer, because when you feel good about yourself, there is a part of your immune system known as the natural killer cell na nagiging mas active.
So, yun ngayon yung pumapatay ng mga bad cancer cells ng katawan. Okay. So, yun ganon, talagang there is a field known as psychoneuroimmunology. Okay. Kung saan ang pag-iisip nakakaapekto sa katawan at sa resistensya para pag kunyaring maganda ang disposisyon mo, lumalaban yung katawan mo lalo sa sakit. yan. Oo Yes, nga. totoo yun. Oh, I did that. O, punta tayo sa atin ngayon. Acceptance and commitment therapy. Una sa lahat, ang Pilipino pa naman, we are very fatalistic. Iisip natin, baka meant to be. Oo nga, may mga Baka ganon. na tipong, baka siya, baka talagang nandun lang siya sa puntong hanggang doon na lang ako. Okay, ganito yan. First and foremost, mga kada, tandaan po natin na lahat po tayo ay mayroong limitasyon. At maaaring ang limitasyon natin ay hindi lang naglalaro sa tamang sitwasyon na ating kinalalagyan. Maaaring mismatch lang po ang ating abilidad sa ating kinagagalawan. So, dun ngayon papasok ang acceptance and commitment therapy. Step 1, you accept the situation for what it is. Yun muna. Minsan kasi kaya nagiging mabigat ang isang bagay kasi wala siya sa loob mo. Correct. Kumbaga, ayaw mong tanggapin eh. Parang Yeah. ganito, inutusan ka ng nanay mo, magwalis ka. Parte ng buhay ng pagiging anak ang maglinis ng bahay. Huwag mo nang Kontrahin. yon. Huwag mo nang kontrahin. Kasi Tama. at the end of the day, yung bahay na nililinis mo, ikaw naman ang magbe-benefit niyan. True. Yun ang dapat ina-accept Diba? at Yes. kinukumitan. Oh. Parang ganito lang din yan. Nag-asawa ka. Oh. Kaso yung asawa mo talagang naghihilik sa gabi. Accept. Diba? Alam nga, pag tinakpan mo ng unan yan, wala ka ng asawa kinabukasan. Diba? So you accept That the makes sense. you accept Paano the yun? idea na talagang ganun siya. Okay? So, accepting the situation is not a bad thing. It just means na nagiging kaisa mo na yung sitwasyon na iyong kinagagalawan. Okay. So that's step 1. Okay. I like his explanation, Can I sir. butt in first? Sige lang. Anong mga pagkakataon yung dapat hindi natin ina-accept? Ayan, that's a good question. You don't accept things kapag ito ay detrimental sa iyong pagkatao. Halimbawa, binubuli ka sa Ayun, school. okay. People are getting your lunch money every single day to the point na gutom ka tuloy buong araw. You don't accept that. You don't say, wala, ganun talaga eh. Di ba? O kaya, for example, may kapitbahay ka na pag nagtapon ng basura, sa harapan ng bahay mo nilalagay. You don't accept that. Yes. Kasi self-respect natin ang nadadali doon. So, mga kada, walang masama na tanggapin ang sitwasyon bilang kaakibat ng ating pagkatao, not until nakakasira na ito ng ating pagkatao. So, kung ikaw ay minamaltrato ng iyong asawa, binubugbog ka, di ba? Pumapasok ka, may marka ka ng bakya sa sa noo mo kasi pinupukpok ka ng misis mo ng bakya. Hindi tama yun. You Okay. don't accept that. Yes. Okay. Ito, pinagdedebatihan namin nung head writer ko. Oh, sige. Yung pag-ulan, we have to accept. Depende, tumasyan ako eh. Sa amin ang baha normal eh. Sa Sampaloc, Kaya nga, normal yun. yung pag-ulan, we have to accept. Kasi wala na tayong magagawa dyan. Okay. Pero yung pagbaha, should Okay. we accept or not accept? Oh, Very sige. good, I will, Mama P. I will I answer like that that as a psychologist, ha? Okay, ganito. Not as a Tomasyan. Not as a tumakas. Kasi sa amin sa UST, normal yan. Baha, ano naman? Oh. Hindi, kidding aside, mga kada, ganito yan. Katulad nun, normal ang umulan. Okay? Normal ang umulan kasi parte ng pagkakaroon ng mundo yan eh. The weather system will always go in a cycle. Naman. Pero ang pagbabaha, yan ay meron ng human touch. Meaning, kaya nagbabaha kasi hindi makadaloy ng tama ang tubig. Correct. So, dahil doon, kung may kagagawa ng tao doon, hindi mo dapat tanggapin yun. Kasi yun ay isang bagay na pwede mong magawan ng paraan. Paraan. Not to mention, di ba sabi ko kanina, pag hindi ito nakakatulong sa inyong pagkatao, huwag niyong tatanggapin. Ito, tanong ko, nakakatulong ba yung lagi mong pag-evacuate every time na may baha? Siyempre hindi, Sir Oh. Tofi. Nakakatulong. Isa-isang sasakyan mo. Oo, nakakatulong ba yung tipong magkaka-leptospirosis ka, kakalakad mo sa Hindi baha? yan, Oo. Tofi. 3 Tapos hours ako sa traffic. meanwhile, meron mga ibang tao sa lipunan na Di ako dapat umabot gumawa sa ating ng racket. paraan. Actually, ito nga ang punto doon. Lalo na sa kinakarap natin ngayon, madaling sabihin na tanggapin mo na kasi ganyan ang bansa natin. No. Pero what we need to understand is this. If this is detrimental to us, we need to do something about it. Yes. Tama. Oo. Kasi pag hindi, halimbawa, yung mga bagay na dapat natin ina-accept, katulad ng pag-utos ng nanay mo. Oo, parte yun. Pag hindi natin to in-accept, araw-araw away. At ang bigat sa loob.
Kumbaga, ganito yan eh, gagawin mo rin naman, pero mabigat pa sa loob mo, pinahirapan mo sarili mo. Totoo. Diba? Which then puts us to step 2. Ang step 2 kasi ng acceptance at commitment therapy, gagawa ka ngayon ng goals. So katulad nun, halimbawa, nandyan kayo sa komunidad ninyo na laging binabaha. Okay? You need to ask yourself, ano ngayon ang goal namin? Maaaring kailangan mo maging realistic. Yung dating 1 metrong baha, gawin mo lang kalahating metro. Hindi yung totally mawala kasi imposible. So, pwede mo ngayon sabihin, okay, kung yun ang goal natin, mapababa yung baha dito sa community, ano ngayon yung options? Kasi in commitment therapy, acceptance and commitment therapy, you first accept this is the situation. The next step is you ask yourself, so what can we do about it? What is now our goal? Diba? Halimbawa, lagi kang nagsasabi, lagi akong nagigipit sa traffic. Lagi na lang akong nalilate sa office. So, i-accept mo na, traffic sa Metro Manila. Correct. So, the goal now is how do you get to your office without being late? Next step, number 3, identify your options. Mag-LRT ka ba? Magte-tren, magbubus, magga-grab, magta-taxi, magmomotor? Anong gagawin mo? Gigising ng mas Diba? maaga. Mean ba? Ang tanong, kaya mo ba? Kasi step 4 is commitment. Okay. You need to commit. Pag sinabi mong yun ang gagawin mo, kailangan kaya mo. Huwag ka magko-commit nang hindi mo kayang pangatawanan kasi ang mangyayari, you'll just be frustrated with yourself. Oh. Example, balik tayo sa mga estudyante. Maraming estudyante na late kasi naliligo pa sa umaga, halimbawa. Di ba? Katwiran nila, kailangan ko mag-ayos. Okay. Oh no! Ang tanong, okay? Anong gagawin Gusto mong niya? baguhin. Sabi ng isang kaibigan mo, maligo ka kaya sa gabi para sa umaga hilamos ka na lang. Total, natulog ka lang naman sa gabi eh. Ang tanong, yun na nga. Nako-commit mo ba? Kung sabi mo sa akin, Mama P, Tofi, manlalag kita ko nun, hindi ko kaya. At mga ngamoy. Then, ibig sabihin, hindi yun ang option na para sa'yo. Okay. Okay? So, when you now have your options, you commit to it, you do it. And then you tweak it little by little. Okay? Pag kunyari nakita mo, medyo nagsasucceed, o di push mo pa konti. Pag hindi nagsasucceed, stop, change option. Huwag mo nang patagalin. Kasi ang katwiran namin dyan, parang highway yan eh. Pag may na-miss kang exit, huwag mo nang patagalin. The more na matatagalin mo, mas mahal ang babayaran mo. U-turn ka na kagad. Okay. Diba? Okay, Tofi, may connection ba itong acceptance and commitment psychotherapy na ito sa mga laging sinasabi ng mga Gen Z na living in the moment or YOLO? Okay. YOLO. Una sa lahat, ganito yan ha, sabi natin sa ating mga katang Gen Z, walang masamang mag-enjoy sa buhay. Okay. Okay. Walang masama. I feel like, single, Gen Z. Pasok as a ka. Gen Z. Okay. Pasok siya dyan. Walang masama mag-enjoy sa buhay. But what we are trying to put here is that when you are at the moment, are you also being realistic? Parang ganito, sumweldo ka ngayon. Sabi mo, #YOLO. So ang ginawa mo, bumili ka ng mga item na higit pa sa kinita mo. Correct. What will happen to you in the future? You will be in debt. Correct. Mapapautang ka. At ang tanong ngayon, madali bang makaahon sa utang? Oo. Di ba? Kasi syempre, tandaan natin, pag napautang ka, nabubuhay ka pa rin eh. Yeah. So, binabayaran mo yung utang mo and at the same time, you're pushing with your expenses. So, instead na isa lang ang iniisip mo, dalawa na. Dinagdagan mo. So, yung pagiging YOLO mo nung araw na yon, ilang buwan mong paghihirapan para makabawi. Tama. Another one. May adventure out. Okay. Bawa? Okay, sige. Or yung mga, alam mo yung mga bawal kumain ng mga prito, ganyan. Oh, sige. Pero sarap eh, kaya kinain. Sige, walang problema. Flexible tayo. Oo, ganon. Sinabi na ng doktor mo, mataas na ang blood pressure mo. Kaso sabi mo, nagagamot naman ako araw-araw eh. Crispy pata pa more. Okay. Okay. Totoo, may gamot ka. Okay? Totoo. Makokontrol ng gamot mo yun unti-unti. Pero hindi mo nakikita, dumadagdag ka sa deterioration ng sarili mong katawan. Yes. Yung katawan na God forbid, sisingilin ka rin after a short while. Yun kung mabuti sana kung sisingilin ka lang. Yeah, Paano true. pag tinubos ka na? Yung talagang dead ball. Sayang ang family mo. Di ba? So ito ngayon yan. When you say living at the moment, it means you are still realistically interacting with your situation.
Hindi tayo ibig sabihin nun na nabibigyan tayo ng freedom na waldasin kung ano man ang meron ka or to be excessive with what you're going to do. It's just meaning that I am at the moment right now, I will deal with what I have with this particular time. Hindi ko na pagpapabukas ang isang bagay na alam kong kaya ko naman gawin ngayong araw. Ganun ang totoong living at the moment. Ayun. Hindi yung living in the moment, but then experiencing the consequences Oo, na tipong- in the future. Oo, tipong ginhawa ngayon, dusa bukas. Hindi ano yun. Hindi helpful yun. Is there a stereotype, Tofi, na mas prone sa ganitong sitwasyon dahil hindi nila kinala yung sarili nila, hindi rin nila kaya mag-self-diagnose na, teka lang, hindi ko yata dapat, yung mga binention mo ngayon, di ba? Yung ibang tao, wala silang discernment sa sarili. Very good point on that. Actually, ito muna yan. One, it's either kilala mo ang sarili mo at nawalan ka na ng pag-asa. May ganun eh. Kumbaga, kaya ka Interesting. ganyan ngayon kasi katwiran mo, ano pa babaguhin ko? Ganun eh. Ah, interesting. I know people like that. That's what you call learned helplessness. Yung parang don't teach old dog new, New tricks, parang ganon, And oo. they live up to that. Talaga yung parang, huwag mo kong turuan. Ganito na ako eh. Yung mga ganon. So, huwag Grabe kang yung ganyan. hardcore acceptance. Oo, hard. Di And ba- resistance to change. Actually, yung ganun, you're accepting something negative to the point that it keeps you back. Yun. It holds you back. Walang effect yun. Wala hong benepisyo ang pagtanggap sa isang bagay na mali. Oo Pag nga. negative, Okay. that's bad. At saka meron ba tayong limit to learning new things? O no, Di, wala. definitely not. Hanggat tayo ay buhay, may matututunan. Ang pinaka-importante dyan is hindi kung gusto mo o hindi, but more of open ka ba? Di ba? Minsan kasi sabihin nila, sabi nga ni Diana, you cannot teach old dogs new tricks. It's wrong. It depends on the dog. Yes, If it the dog depends wants on to the learn, dog. Totoo. the dog can learn. If the dog doesn't want to learn, it will not learn. Totoo. So may factor yun. Now, isang option yun ha. Kunyari, kilala mo sarili mo, nawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo, kaya waldas ka. May ganon. May isa naman na tipong, hindi mo nakikita ang tunay mong potensyal, kaya you're just holding yourself back. Parang We ganito. talked about that before. Meron tayong mga kadang PhD, panghabang buhay dalaga. Okay? May mga kada tayo Aray ganyan. naman dyan sa Tofi. Now, may iba magsasabi, bakit pa ako mag-aasawa? Hindi naman ako attractive. Wala naman akong ma-offer sa relationship. Ay. Tinaccept nila na parang hanggang doon na lang sila. Pero technically, it's just because they don't know who themselves are. So, yung kawalan ng pagkakakilanlan sa sarili, nagli-lead sa maling acceptance. Kaya nga sa ACT, or Acceptance and Commitment Therapy, titignan din, ano pa yung mga goals, abilities, capabilities mo bilang tao, titignan lahat yan ng therapist mo. Para malaman kung ano yung pwedeng maging source of strength mo. It's very helpful because I'm sure maraming, yung term na ginagamit natin, delulu. Diba? Ang daming delulu dyan. Because nga, natatanggap na nila yung mga hindi nila dapat tatanggapin. Correct. Diba? Can we tell them, Tofi, Of if we're a course. good friend na parang, Natatandaan nyo, dati tinuruan ko kayo, ORA, Observe, Reflect, Ask. Every time na mag-a-approach kayo sa ating mga kada, tandaan nyo, una, ang puhunan nyo dapat ay obserbasyon. Huwag kayong babanat nang wala pa kayong naobserbahan. Okay. Kasi pag nagkataon, ang pakiramdam ng ating kada, it's a character assassination. Kumbaga, sinisiraan mo lang sila. Kaya kailangan mag-obserba ka muna. Parang ganito, Mama P, napansin ko, hindi ka pa kumakain. Di ba? Dati, alam ko, kumakain ka. Ganito mga session natin eh. Ngayon, hindi ka pa kumakain. Obserbasyon yon. Okay? Ano yung reflection? Ang reflection, ibalik mo ngayon dun sa tao. Okay? So, napansin ko, parang wala ka yatang appetite ngayon. Meron ba tayong dapat pag-usapan? Or is there something that's going on with you? O, katulad dun, 3 step kagad yun. You observed, you gave the reflection to the person, and then you ask now, what can you do about it? you back it up kung bakit ganun Yes. ka. Huwag mong babanatan, tipong diet ka. Kasi ang judging ka kagad Yes, mo. ang daming ganun kaya. No, Diba? ay, huwag ka na nga mag-diet. Di nga ako nag-diet, kayo talaga. Diba? Kasi kapalin mo, hindi naman aligned. Hindi naman yun yung hinihingi ng tao. O hindi yung pinagdadaanan niya. correct. Their motif is different. Yes. Pero yan ang lumalabas. Oo. Weird. Oo nga. Diba? Now, take note, sa ACT, mga kada, ang pinaka-importante dito is yung openness ng pasyente sa kanyang therapist. So, ibig sabihin, kailangan, kung ano yung mga nakikita mong kulang sa'yo, sabihin mo. Kasi yung therapist mo ngayon ang tutulong
para ma-identify kung yung sinasabi mong kakulangan, totoo bang kakulangan o baka hindi mo lang nabibigyang pansin ng tama. So that's why openness is very important. Honesty is very important. And then from there, pag may goals na kayo, you need to really commit it. If I may share, Mami P, merong 5 steps. It's called 5 Principles of Human Performance. Yan ang ginagamit ng mga espesyalista sa mga nag-oopisina. Now, pwede rin gawin yan sa totoong buhay. Example, step 1, okay? Error is normal. Yan ang una. Lahat tayo nagkakamali. Okay. The more na pagtinignan mo ang sarili mo na parang hindi ka nagkakamali, the more na masakit pag nagkamali ka. Totoo yun. Di ba? Pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, pakiramdam mo hindi ka nagkakamali, pag nasupalpal ka ng buhay na nagkamali ka, daos-dos ka. Ang bigat. Oo. So, mga kada, tandaan, error is normal. We all Okay. do that. Step 2, blame fixes nothing. Ang paghahanap ng taong masisisi ay hindi tumutulong para mahanap ang solusyon. Ang ginagawa lang nun, sinisingle out mo yung tao at pinapahiya mo siya. Pinapahaba lang yung problema. Exactly. Kasi parang ganito lang yan eh. O, kasalanan ni Kanisha yon. So, pinasama mo lang yung loob niya, hindi mo naman din binigyan ng solusyon. Correct. Yeah, you have So- to be constructive towards it. So, blame fixes nothing. Step 3, context drives behavior. Ang kinikilos ng taong yan ay dala ng sitwasyon na kinalalagyan niya. Huwag mong baguhin ang tao, baguhin mo ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Okay? Parang ganito, yung estudyanteng laging nangungopia kasi baka wala talaga siyang time mag-review. Maaring poor ang study habits niya. So, change the study habits so that you change the behavior. Step 4. Okay? Learning is vital. Tama yung sinabi mo kanina. Lahat ng karanasan, may matututunan tayo. Kay pangit, kay magandang karanasan yan, meron. Di ba? Nagkaroon ka ng boyfriend na helpful sa'yo, positive. Nagkaroon ka ng boyfriend na manloloko, negative. Pero may learning pa. Positive sa'yo. Positive din kasi You know what? Not you Alam mo na- learn not to go out with people like that. Alam mo na kung anong iiwasan mo ngayon. Okay, we call it that. Lahat yan positive. All experiences. Oo. Basta may learning yan. And Basta let's go to the 5th na kasi masakit yung 4th na yan eh. last one is that Diba, how amiga? you respond matters. Okay? Again. How you respond matters. yes. So kung paano mo sinasagot ang hamon Yung ng reaction. buhay, napakalaking bagay yan. And also with other people. Somebody asks for a favor. How you respond will then tell the person kung siya ba ay hihingi pa ng pabor sa'yo o hindi. Yung anak mo na nag-open up, ma, may problema ako. In-invalidate mo. And then you're expecting your child to be open to yourself. Yeah. Di ba? How you respond matters. So, Liman, ulitin ko ha. Error is normal. Blame fixes nothing. Context drives behavior. Learning is vital. And how you respond matters. Pag na-master natin itong mga kada, unti-unti nagiging madali at realistic ang pag-accept natin ng ating sitwasyon. Tinutulungan din tayo na makita ang mga kagandahan pa sa ating buhay at makapag-commit ng maayos doon. Oh, alam niyo na Galing. gagawin niyo. Yes. Cut this segment and save it. Yes. Para sa mga pagkakataon na kakailanganin niyo ito. Or, you can get in touch with Tofi. Paano nga ba yun? Ayan, so tayo. Maraming salamat. Ay, thank you naman. Okay, kung kayo ngayon ay nahihirapan tanggapin ang sitwasyon nyo sa buhay, okay, pwede kayong pumunta sa East Avenue Medical Center. Kami ay located sa 2nd floor ng Serid Building. Open kami mula Lunes hanggang Sabado mula alas 10 hanggang alas 7 ng gabi. Come rain or shine. I-accept mo ba Kasi, kami? hindi, speaking of which, ang DOH, pag vital health worker ka, may pasok ka. Hindi kami basta yung tipong pag sinabi ng government, walang pasok. Hindi. Ina-accept mo na rin yun. Appear tayo dyan. Ano yan? Accepted Ako na rin, yun. accepted ko na. Ano naman? May pasok sa lahat ng public holiday. Which is, we know why? Because you give value to people. Correct. Diba? That's the point there. Diba? Wag niyong ililiban yung trabaho kasi ang laki ng tinutulong niyo sa tao eh. Oh, same to you. Diba? Kaya maraming salamat Thank you, po. Brad. As Always a always, pleasure. Tofi. At mga kada, acceptance and commitment therapy ay isang paraan para matanggap natin ang mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin kontrolado or yung mga annoyances natin sa buhay na hindi naman masyadong importante.
hindi naman nakakasama ng iba. Correct. Diba? Hindi ibig sabihin ay susukuan natin ang mga ibang nangyayari sa atin. Kapag natutunan natin tanggapin ang mga bagay na hindi natin mababago, mas magkakaroon tayo ng lakas para baguhin ang mga bagay na kaya nating baguhin at kontrolin. Naintindihan nyo ba ang sinabi ko? Yes, Mama. Okay. I will write down the 5 Very good, na sinabi niya. students. I'm saving this as well. For Oh, why not? Yes. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.